You've waited for this, and now, it's already over. Ang bilis lang talaga ng oras. Isipin nyo, a couple of years ago, inip na inip tayo sa second season ng Frieren, then 2026 came. Sabay-sabay natin pinanood yung pilot episode ng season 2 and boom! Instantly, we got reminded kung bakit natin nagustuhan ang anime na Frieren in the first place. Mina, what's up? Kung akong tatanungin, personally, hindi ko namimiss yung mga hindi magagandang nangyari sa akin noon. Like, sino ba gugustuhin na ma-jeep sa school tapos pagbukas mo ng pinto ng CR, lahat ng tropa mo naghihintay sa labas, sabay sigawan at palakpakan na para bang WWE superstar ka na nag-entrance sa WrestleMania. Though, willing ako bumalik sa moment na yon para ma-experience ulit yung tawanan, kulitan at kantsawan kasama ang mga tropa ko. Minsan talaga hindi yung specific na lugar ang nagpaparamdam ng home sa isang tao. The truth is, yung mga taong nakasama mo sa partikular na lugar na yon ang dahilan kung bakit may fond memories tayo sa isang lugar. Ang gusto ko lang naman iparating is dapat mabuhay tayo sa now. Ako, sure ako na-enjoy ko yung mga moments na ganun in real time kaya I can share it now na walang regret, which I think ang team nitong season 2 ng Frieren Beyond Journeys end. Kung di nyo pa napanood yung season 1 ng Frieren, ang tanong ko lang is, bakit? Anyway, sa mga nakatapos, madalas natin i-joke na yung season 1 is isang mahabang relapse lang ni Frieren na for some reason, bumenta ng todo sa atin to the point na naging number 1 anime to sa my anime list. And no, di counted para sa akin ang Steel Ball Run. Dear JoJo fans, huwag nyo ibuhos sa pagre-review sa Frieren yung gigil nyo kasi pinagtripan kayo ni Netflix. Going back, after ko matapos yung buong season 2, ang isa sa mga napansin ko, instead na relapse ni Frieren ang focal point ng story, and yes, from time to time, syempre, binabalikan pa rin ni Frieren yung memories ng party nila ni Himmel, pero dito sa season 2, mas focus na sa character development nila Fern at Starks. Not to spoil, pero may episode dito na as a man, sobrang relatable ni Starks which applicable yung joke na ang mga babae, iba-iba ang sabon depende sa parte ng katawan, yet kaming mga lalaki, iisa ang sabon namin sa puwet at muka. Totoo yun. Syempre gaya last season, solid din yung mga occasional fight scene dito sa Frieren and ang maganda pa dyan, isa o dalawang episodes lang tapos na yung laban per arc. Hindi sa pagiging Lindo Walker micro-vertical drama enjoyer pero wala na akong oras para manood ng ilang episode na arc para sa fight scene. I'm looking at you, Dressrosa arc. As for the music, I know ang hirap pantayan ng Yoasobi at Yoroshika na opening pero itong Lulu ng Mrs. Green Apple, na-capture niya yung feels na dapat natin maramdaman every time na manonood tayo ng episode ng Frieren. Hindi ko ma-explain true words pero in short, parang mainit na yakap yung kanta na kapag napakinggan mo siya. Mapapasabi kayo na, finally, it's Frieren Friday. Kung pinapanood nyo to ngayon, sure ako tapos na i-air yung last episode ng Frieren Season 2 at tamang abang na ulit tayo ng Season 3 na ipapalabas ng October 2027. Mukhang tagal pa, diba? Sus, wala lang yan. Hindi ko nga namalaya na 2023 pa pala yung Season 1 ng Frieren. 2026 na ngayon. Partida. Hindi pa ako elf niyan pero ang lakas ko magsayang ng oras. Pero guess what? Na-enjoy ko naman. Sa kasabi nga nila, the time you enjoy wasting is not a time you wasted. So, that's it. Na nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Kamusta para sa inyo yung season 2 ng Frieren? Sulit ba ang intay? Comment down below. With that, well, yun lang.